Guys, so today magba-vlog po ako, no? Kasama ko ang aking mga kaibigan. Ako lang sinusundan ng camera. Today mga kaibigan, kami po o ako po ay magba-vlog about sa 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1 at kung ano pang 1 na yan. Decide kami po, pag-uusapan natin today ang pagkakaiba ng mga bakuna. Hello po mga tol. Maingay pala dito. Magmamas tayo kasi baka mamaya may dumating na kliyente. Sabihin nila di ako nagmamas eh. Delikado yon. So, ang dilim dito, ang ingay din dun. Saan kayo pwede mag-vlog? Okay, so may nagsuggest kasi sa Facebook page ko na yun, nanghingi kasi ako ng tulong or idea. Kung ano yung mga content na pwede kong gawin. May tissue ba tayo dyan? Pengen naman tissue. Ang oily kasi ng face ko eh. Baka sabihin nila oily ako. Tensya na, haggard. So, nag-post ako ng something sa page asking for content ideas from you guys. And may nakita akong interesting na i-discuss. Sabi niya, differences daw ng 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1 na bakuna sa mga aso. Sama na natin yung 4-in-1 sa pusa. So we're gonna discuss today yung differences ng mga vaccines natin. Unahin natin yung bakuna for pusa kasi yun yung tinatawag na 4-in-1. So the 4-in-1 consists of, first is Panleukopenia or parvo for cats. Meron pong parvo sa mga pusa. Tama po ang narinig ninyo. Ikalawa is Kalisi virus. So it is basically respiratory infection virus. Pangatlo, it has herpes virus or rhinotrichitis na tinatawag. And lastly is yung chlamydia. So guys, meron din po tinatawag na 3-in-1. Sa pusa, it's either 3-in-1 or 4-in-1 siya. Sa 3-in-1, wala lang po yung chlamydia. Pero dito sa 4-in-1, may kasama siyang chlamydia. Kaya mas maganda siya. At yun ang ginagamit namin dito sa clinic. So basically, that's everything na kailangan ng cat. 4-in-1 or 3-in-1. At meron pang isa, of course, si rabies vaccine. Kailan nga ba dapat natin bigyan ng bakuna ang inyong mga pusa? Sa inyong mga cat fur parents dyan, ang vaccine ng inyong mga cat should start at the age of 9 weeks old. Ilang buwan yon? 3, no? Yeah. Ay, hindi. Mga 2.5 months yon. Basta 9 weeks old, pwede na po silang simulan bigyan ng 3-in-1 or 4-in-1. But make it sure na sila ay na-dewormed na. Deworming lagi is necessary before magbigay ng vaccine so that ang masisigurado natin na magre-respond na maganda yung animal kasi wala na siyang ibang problema. So, yung 4-in-1 or 3-in-1 should be given at 9 weeks of age with interval of 3 weeks. So, depende sa edad, pwede tayo magbigay ng 2 hanggang 3 4-in-1 or 3-in-1 sa inyong mga cats. Depende po yan sa edad. So, let your veterinarians decide for it. So, punta na tayo sa 5-in-1. The 5-in-1 vaccine is a very essential vaccination for your dogs. This is very important dahil ang mga sakit ng aso tulad ng parvo and distemper is very lethal. Kumbaga ang pathogenicity ng viruses na yan is napakatindi. Your dog can die in a span of 5 to 7 days only kapag tinamaan sila ng virus na to. So it's very important na mabigyan sila niyan. Actually, it's more important than rabies vaccine. Yung ibang fur parents kasi, meron kami, naranasan ko dito, na magpapabakuna daw siya, pero ang gusto lang niyang ibigay na bakuna sa aso niya is rabies vaccine dahil nag-aalala siya para sa sarili niya at sa pamilya niya. Pero what about naman yung aso ninyo? Mabibigyan nyo ng protection for rabies. Yes, it's a protection for everyone as well as for your dogs. Pero yung pinaka-core vaccine or yung pinakamahalaga which is 5-in-1, dapat i-consider nyo din siya. So we have 2 brands ng 5-in-1 dito sa clinic. The first one is Biocan and the second one is Quantum. Ayan, Quantum. Before po kasi guys, depende kasi sa supplier yan kung ano yung available. Currently we're using Quantum. Just to disclaimer lang po, no, hindi ito yung mga babanggitin kong brand ng bakuna, hindi siya sponsored. Yan lang. Mga nabanggit kong brand ng 5-in-1, si Biocan, si Quantum, meron din pong, ano ba nga ibang brand, Doc?
Novivac, meron pang brand na Recombitech, yan. So, kung ano man yung brand na binibigay ng inyong mga veterinarians, nakadepende po yan kung anong supplier nila. So, sa amin, currently, we are using Quantum. Ang kaibahan nito, si 5-in-1 guys, this is the core vaccine. Kumbaga, ito yung pinaka-common. Ano nga ba ang laman ng 5-in-1 vaccine? So, the 5-in-1 is the most important vaccine, right? Kaya nang sabi ko. Ano nga ba ang laman ng 5-in-1? Ang composition, kaya siya tinawag na 5-in-1 is 5 sakit yung nasa loob niya. Ang composition niya, the first one is the parvo, second is the distemper, third is the adenovirus, pang-apat is yung para-influenza, and last but not the least, si leptospirosis. So, yun yung 5 sakit na magbibigay ng proteksyon sa inyong yun yung 5 composition ng bakuna na magbibigay protection sa kanila against those na mga sakit na binanggit ko. Basically, we are giving vaccinations so that your animals or your dogs or cats or even kayo pag nakaka-receive kayo ng vaccination will have a immune response towards dun sa sakit na laman ng bakuna na yon. One example is yung COVID-19 vaccine, di ba? Pag nagbigay tayo ng COVID-19 vaccine, ang differences lang niya is yung mga klase ng bakuna. I-discuss ko pala yun sa inyo. Pero one example is mRNA vaccine ni COVID-19. So, ang tawag sa bakunang yun is subunit. Kumbaga, hindi yung virus mismo yung laman ng bakuna, kundi yung part lang ng virus, which is yung mRNA. It will mount or it will let your immune system recognize yung sakit, and your immune system will create an antibody or protection against dun sa virus. Kapag ka pumasok sa inyo in the environment or na-expose kayo sa virus, magkakaroon kayo ng protection na against it kasi alam na or may memorya na yung katawan ninyo doon sa sakit na nandun sa bakunang binigay sa inyo. So that's how vaccination works. Discuss natin yung different kinds of vaccinations muna pala before I proceed with the differences ng 5-in-1, 6-in-1, and 8-in-1. So, yung meron po tayong 3 klase ng bakuna sa mundo. The first one is yung live attenuated. Ibig sabihin, yan po ay actual viral particles. Yun nga lang sila ay attenuated. Pag sinabing attenuated, sila po ay pinahina. So, kapag na-expose kayo dyan, or nabakunahan kayo ng attenuated vaccine, marirecognize ng katawan nyo yung virus na yon. Pero, hindi siya pwede mag-cause ng full-blown disease or sakit. Kung ano man yung pathogenesis na meron yung virus na yon, hindi siya magpo-proceed kasi mahina yung virus at pinahina yung virus, kumbaga attenuated siya. Ganun ang attenuated. And guys, for your information, ang 5-in-1 po, 8-in-1 at 6-in-1 is an attenuated live vaccine. Ibig sabihin, viral particles mismo yung laman niya. Yung virus mismo yung nandyan. Pinahina lang siya. So that's why it's very important, pagbabakunahan ng mga pasyente namin, always ma-check namin kung ang patient ba is apparently healthy bago ka magbigay ng live. Kasi sa lahat ng klase ng bakuna, ang live vaccine ang pinakamalakas. So that's why yung vaccine reaction, pag dinidiscuss namin yan sa mga fur parents, kailangan clear kami dyan. That vaccination reaction like vomiting, diarrhea, fever, lethargy, those are the common signs. Dapat maobserbahan nila yan. At dapat din, sila ay hindi magtatagal ng ganon katagal, tulad ng mga 2 hanggang 3 araw. Dahil ang vaccination reaction should happen only for 24 hours or 1 araw lang. Kapag ka nag-proceed yung paglambot ng pupo, nag-proceed yung pagtatae, or yung pagsusuka, o yung panghihina at lagnat, ng more than 3 days, ibig sabihin hindi na siya dahil sa bakuna. Maaaring ang dog mo ay asymptomatic or walang senyales, pero nasa loob na niya, incubating na yung virus. Nang nagbigay ka ng live vaccine na doble yung stress sa katawan, lumabas na yung clinical signs. So, lagi namin sinasabi yan sa mga fur parents or clients ko sa clinic, sa Zootopia Animal Clinic. They can attest to that we are always explaining it to them. Every time mababaksin kami, we are explaining every details. So, dapat yan po ang makonsider ninyo. So, we have to make sure that the patient is apparently healthy before we can give a live attenuated vaccine like this.
Pangalawang klase ng bakuna is the killed vaccine. Pag sinabing killed, it's an actual virus inside the vaccine pero sila ay patay or killed. One example, yung rabies, no? One example, hindi kasi masyado kasing delikado kapag ginawa siyang live attenuated kasi ang rabies talaga po is very delikadong klase ng virus. So ito ang gamit namin, no? Canvac R ang gamit namin na brand. This is a rabies vaccine. Ito mga bote na lang to guys ha. Hindi na sila naglalaman ng kahit na anong bakuna. Empty shells to mga to. Para lang mapakita ko sa inyo yung mga bottles niya. One example of the killed vaccine is the Canvac R or the rabies vaccine. It contains a killed virus inside of it. So kahit pa man na magkaroon siya ng clinical signs or kung ano man, ito po ay hindi pwede mag-cause ng full-blown rabies sa inyong mga dogs. So mas less ang potency nito kumpara sa mga live attenuated dahil ito po ay killed vaccine. So mas mahina siya. And last but not the least, yung pangatlong klase ng bakuna which is the subunit vaccine. Pag sinabing subunit, halimbawa si Doc Jello, ano ba ang composition ng katawan ko? May kamay ako, may paa ako. So for example, si virus, kinuha yung specific protein or sabihin na natin sa akin, kinuha yung isang kamay ko, no? Kanang kamay ko. Kinuha yan, tapos inano siya, kinultivate siya. Yun yung ginawang bakuna. Parang something like that. So a portion of the virus is collected and harvested and ginamit siya or specific protein like itong example na to is yung COVID-19 vaccine which is an mRNA vaccine. Ibig sabihin, it is not the virus itself but only a portion or a part of the virus ang kinuha at hinarvest at kinultivate para maging bakuna. So that's the major 3 different kinds of vaccines. I hope meron kayong natutunan doon. The first is the live attenuated, second is the killed, and the last is subunit. I hope meron kayong natutunan doon ha. Meron pa kayong questions so hindi pa naiintindihan dun sa in-explain ko about different kinds of vaccines, well, you can comment down below. No? So we proceed to the next one. Ano ba ang difference ni 5-in-1 kay 6-in-1? The 6-in-1, ito yung bote niya. Si 6-in-1 naman po mga kaibigan, ang brand namin dito is Merial. Yung supplier ko dito is my classmate. Merial, hindi po ako sponsored but I do support this brand. The 6-in-1, it's the same lang sa 5-in-1. Pero, here's the catch. Kaya siya naging 6 dahil nadagdagan siya ng coronavirus. Ayun. So, you've heard it right. Hindi po ito yung coronavirus sa tao. It's a coronavirus pero for dogs only siya. The coronavirus for dogs, ang clinical signs nito ay hindi tulad sa COVID-19 na respiratory problem. The coronavirus for dogs is more on like parvovirus. So, ibig sabihin yan, nagre-replicate sila sa bituka ng mga dogs. Yung nga lang, different side sila ni parvo, mas malalang pathogenicity meron si parvo compared kay corona. Pero definitely, they are the same that is causing gastrointestinal problems. So, pagka meron po kayong coronavirus, kung yung dog nyo may coronavirus sa kanilang bakuna, para sa akin, mas magandang klase ng bakuna ang 6-in-1 compared sa 5-in-1. Mas mahal lang siya, of course. The difference of the price, depende yan sa clinic, but definitely may additional na coronavirus yung 6-in-1. Kaya mas maganda para sa akin ang 6-in-1. And actually, this is, para sa clinic ko dito sa Zootopia Animal Clinic, mas pinopromote natin yung 6-in-1. Pero of course, paano naman po Doc kung hindi po napabakunahan ng 6-in-1 ng inyong mga dogs? It's okay. Pero pag nagkataon na tinamaan sila ng coronavirus, syempre wala silang defense against it. And in my experience dito sa Dasmariñas, Cavite, ang klinik ko po is located in Dasmariñas, Cavite. We have experienced cases of coronavirus dito. So that's why we are more into suggesting or mas premium for us yung 6-in-1 compared to 5-in-1. Yun lang naman. Wala namang masamang epekto kung 5-in-1 lang din yung maibigay sa inyong mga dogs. Yun nga lang, if they are exposed to coronavirus in the environment, of course, they will not have protection against it. Yun lang naman yun. So what about naman po si 8-in-1?
Imagine niyo, no? From the 5, siya yung pinaka standard natin yung 5. So, pag naging 8 na siya, ano tong tatlong to? So, that's the question. Kay coronavirus, kaya siya naging, sa 6-in-1, kaya siya naging 6 is because of the coronavirus. Pero, ano naman po tong 8-in-1? The 8-in-1 basically is just a 5-in-1 with just an additional strains of leptospirosis. Etong tatlo. So, if you're living in an areas kung saan madaming rats, no? Kung saan usually cultivating ang leptospirosis, like mga bahain na lugar tulad ng Marikina, tulad ng Norte, no, Bulacan, yan yung mga lugar kung saan grabe ang pagbaha. Imagine ng case of leptospirosis as well as in Manila pala. The case of leptospirosis is high. So if the case of lepto, pinaka-suggested natin na bakuna dyan is 8-in-1 dahil maraming strain of leptospirosis. To teach you lang po mga kaibigan about the strains of leptospirosis, there are many strains ng lepto. Pero one of the most common lang na meron ang inyong mga dogs or posible makuha ng mga aso ninyo or even kayo is Canicola, Pomona, Gripotyphosa, Icterohemorrhagia. Yan yung pinaka-common na strains ng mga leptospirosis. So, if you're living in a lugar na kung saan madaling bumaha, or maraming estero, maraming mga kanal, kung saan maraming daga, syempre, depende yan sa clinic kung yun ang kanilang gagamitin. But here in Dasmariñas, Cavite, so that's why I'm discussing yung differences nila, napaka-uncommon ng cases of leptospirosis sa amin. Dahil nga po, hindi naman po maraming kanal dito sa Dasmariñas, hindi rin naman po maraming, o hindi naman bumabaha, no? Pero guys, share ko lang din sa inyo. I once established a clinic, yung Imus branch ng Zootopia before, na ngayon wala na dahil binenta ko na siya. It was located in Imus. We have a lot of cases of leptospirosis there. Why? The Bacoor and Imus is masyadong mabaha, no? Ibig sabihin, 'di ba laging bahain ng no? Imus pati Bacoor. And napansin din namin sa Imus, ang daming kanal diyan. Bahain din talaga sila. They have problem with baha like Manila, no? So yung mga areas na yan, mas maraming daga diyan. If you are living in a place na ganyan ang condition, mas better na mapabakunahan mo sila for 8-in-1 or inyong mga aso, mapabakunahan sila ng 8-in-1. So nakadepende siya sa geography, the condition of your place, of course, yung condition rin ng household nyo. Siyempre, hindi naman natin masasabi na lahat ng tao nakatira sa magandang lugar, 'di ba? Mayroong mga tao na nag-aaso or may dogs or may fur babies pero nakatira sila sa medyo hindi magandang or kagandahan na areas. So those are the things that you have to consider, and of course, yung veterinarians nyo are always asking for it. Kaya tinatanong yung address, tinatanong din kung rearing, kung saan ba yung aso natin. Those are the considerations for deciding kung ano ang ibibigay na bakuna. Meron din po mga vaccine na lumalabas na ngayon. Ang tawag doon ay 7-in-1, pero I haven't tried it. Meron din naman pong bakuna na meron pang isa pa pala na nalimutan natin yung 2-in-1. Si 2-in-1, usually kami dito nag-order na rin kami noon, but unfortunately wala pang stocks. But the 2-in-1 consists of parvo and distemper only. Usually, pagka ang puppy ay 6 months of age pa lang, at 6 weeks of age pa lang, ang 2-in-1 ang pinakamagandang ibigay dahil sobrang mild niya, dahil dalawang virus lang yung laman niya. Pero okay lang din naman na mag-5, pero mas maganda magsimula sa 2-in-1. Yun, isang considerations din yan. Guys, bigyan ko na lang din kayo ng advice, no? Para aware kayong lahat, there is what we call WSAVA guidelines. Ano nga ba ang WSAVA? WSAVA means World Small Animal Veterinary Association. Kumbaga, sa tao, World Health Organization. Sa aming mga veterinarians, meron din kaming ganyang general or worldwide na association kung saan buong mundo, lahat ng mga veterinary sa buong mundo, diyan nagdi-discuss ng lahat ng mga matters about veterinary world. WSAVA guidelines WSAVA has released a guideline
patungkol sa pagbabakuna sa mga dogs. So, tanungin mo yung veterinarian mo if ang binibigay ba niya or ginagawa niyang program sa yung dog is naka-align sa WASAVA or not. If not, maybe you can discuss it. But if yes, it's a good thing. Dahil po, ini-encourage ng WASAVA or World Small Animal Veterinary Association na maging generalize ang protocol ng lahat ng veterinarians worldwide. So that's why nagkakaroon or nagre-release tayo ng guidelines for us veterinarians to follow. If you think na magkaiba ang guideline na sinusunod ng veterinarian na na-meet mo dito sa lugar na to at dito sa amin or kung saan man, maaaring meron lang tayong kakulangan sa pag-update, no? Kasi itong mga bagay na yan, with continuous education, veterinarians should be updated with those informations para mag-guide kayo thoroughly. So, it's best kung ang masusunod natin dito sa pagbibigay ng bakuna sa inyong mga dogs is inclined or aligned sa World Small Animal Veterinary Association. Us here in Zootopia Animal Clinic, our program or wellness program for dogs and cats is aligned with WASAVA. So we make sure na ang inyong mga dogs and cats will have yung proper na protocol for the vaccinations. So there's a lot of things to discuss with the vaccinations, tulad ng ano nga ba ang gagawin natin kapag tapos na yung bakuna or yung vaccination program ng dog ninyo. What are your options? Are you gonna wait for another due or sa due nila, doon na lang ba tayo babalik? Kasi if wala pong nabanggit ang inyong veterinarian sa inyo about the plan or any other things na pwedeng gawin pagkatapos ng bakuna, for me, dito sa clinic, sa amin, kasi ganito yan guys, so hindi lahat ng veterinarians is practicing this. Naka-disclaim din dito sa aking YouTube channel that all my opinions and all my practices is not for general. Ibig sabihin, hindi kami maaaring pare-parehas lahat. But here in Zootopia Animal Clinic, right after the vaccination program, mapa 6-in-1, 5-in-1, or 8-in-1 yan, we are always suggesting the owner to have their dogs tested for antibody titer test. Yung titer test po kasi, it is the one that's gonna identify if your dog responded very well sa vaccine. Because if not, of course, meron na tayong ibibigay na compensation doon. So that's what we have to consider. Right after completing the vaccination program, we have to check if your dog responded doon sa bakuna. And of course, guys, it can never be, halimbawa, kompleto ng bakuna pero nagkaroon pa rin po ng parvo. It's the most common na issues nowadays. So there are factors considering kung ba't nangyayari yan. Number 1, sila ba ay napa-titer test? Kung hindi, ibig sabihin hindi tayo sigurado if nag-mount ba sila ng immune response sa bakuna. Bakit nga ba hindi magmamount ng mga immune response ang inyong mga dogs after the vaccine or while ongoing yung vaccination? Pangalawang factors is maaaring nagkasakit siya or meron siyang problema. Pangatlo, maaaring na-stress yung animals while ongoing yung vaccination program. So, pang-apat is maaaring ang inyong dog ay naturally have a weak immune system. Ibig sabihin, meron po mga asong pinanganak na sadyang napakahina ng immune system. That's the reason why hindi kahit anong bakuna ibigay mo, it's not responding. Pero bakit nasabi ni Doc Jello na it's not because of the vaccine? So bakit ko nasabing hindi dahil sa bakuna? Because we have a lot of patients na nababakunahan and then nagpapatiter and the titer is good. Ibig sabihin, the vaccine, number 1, it is being handled properly by a veterinarian. Of course, your veterinarian knows kung paano i-handle yung bakuna. Yung cold chain, yung pag-withdraw niyan, and everything. It is properly being handled. Pangalawa, the integrity of the vaccine is good because of the titer test being done. Ibig sabihin, may mga animal na nagre-respond ng maganda sa bakuna kasi halos lahat, 100% of our titer test ng mga patients, they have mounted a very good immune response.
Pero pansin ko lang, doon sa mga patients ko, meron din nangyayari na ganyan even though vaccinated sila, nagkakasakit. Most of them, bilang lang sila, no? Most of them, or almost every one of them na nagkaroon ng ganun, or same case is, hindi sila napatiter test. So, the fact na hindi sila napatiter test at nagkasakit pa rin sila, that's a consideration. Pero what if naman po kung nagpa-titer test tapos tinamaan pa rin? This is the answer for it. Just like in COVID-19 guys, alam naman natin na nagkakaroon na ng iba't ibang klaseng variant or nag-mutate yung viruses. So there is also a possibility that the virus in the environment, specifically si parvo, is nag-mutate. There is no study showing or magpapatunay sa sinasabi ko, but I am just stating the possible na maaaring nangyayari kung bakit nag-occur yung mga ganyang instances. Just for example, if the patient is titered, meron siyang magandang titer for parvo pero tinamaan pa rin siya after, it could be a different strain. Again, ulitin ko, there is no proof and I am not assuming it, but it is a possibility dahil natural po sa mga virus of continuously mutating or nag-a-adapt sila. So, hindi lang si COVID-19, hindi lang din po ang flu vaccines or flu viruses ang nag-a-adapt. Possible, other viruses may mutate. So, it is a possibility. So, guys, that's everything for this video. I hope meron kayo natutunan. Ito yung mga ginamit natin paraphernalia. The anti-rabies, the 6-in-1, the 5-in-1, no? And ito rin yung ating quantum na 5-in-1. Yan yung mga ginamit natin na paraphernalia. I hope meron po kayong natutunan in this video. I hope na mag-suggest pa kayo more sa akin ng mga contents na gusto niyo matutunan. I'm taking note of everything, but I cannot guarantee lang din yung frequent kong pag-upload dahil sobra talaga namin busy always here in the clinic. Pag nagbi-video ko here in the clinic, usually walang tao o walang client. Sometimes tapos na yung operation. Madalas lunch break. So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. I hope nasagot ko yung mga questions niyo regarding sa differences ng 5-in-1, 4-in-1, 6-in-1, 8-in-1, 2-in-1, lahat ng may 1 na yan. So, mga vaccinations natin sa mga dogs and cats, aside from knowing the differences nito mga to, I have to leave a message sa inyong lahat na please consult your veterinarian about your dog's wellness program. And of course, mapa-aspin yan or may breed, every dog deserves a vaccine. Walang home remedy na makakapagpantay or kung anumang treatment ang makakapantay sa preventive measures. The only thing that will prevent your dog from contracting this virus is of course to vaccinate. So dapat po, paalala lang po sa ating lahat na pabakunahan ng inyong mga aso o pusa man. At dapat po lahat ng ito ay ma-communicate ninyo ng maayos sa inyong mga veterinarians. If you have any more questions, please comment down below. Kung hindi ka pa nagsasubscribe in this channel, ring the bell, i-subscribe mo ako and ring the bell for notifications para alam mo pag nag-upload ako sa susunod na video. Thank you for watching this video. If you find this helpful, please hit the like button and share this to your friends and families para naman inform din sila sa differences ng 5-in-1 at kung ano pa man na may 1 na yan. Okay? So I hope to see you again on my next video. This is Doc Jello of Zootopia Animal Clinic. Salamat po for watching. Thank you for supporting this channel. Goodbye! Till sa susunod na video. Bye-bye!